ang dami po naming nakausap na mga talents na biglang pinaatras ng management nila because for some reason they were getting either threats from I cannot mention, I don't know who. Kung saan sila, doon talaga kami. And they didn't even talk to us about it na o kung saan kami, doon kayo. They didn't force us at all. So talagang lahat kaming mga Dapper Cats, decision talaga namin yon. Matapang na ipinagtanggol ni Maine Mendoza sina Tito Vic at Joey sa mga kasinungalingan na ipinagkakalat di umano ni Bullet Haloshos sa kanyang mga interviews sa social media na pinilit daw at tinakot ang mga hosts upang mag-resign at para sumama sa TVJ. Nakumpirma din naming magsasabay na ipapalabas ang Fake It Bulaga na siyang pinangalanan na ngayon ng netizens na nasa GMA7 network at ang original It Bulaga nila Tito Vic at Joey kasama ng mga original Dabber Cats hosts na nasa TV5 o Kapatid Network ngayon. Parehong mapapanood ang dalawang shows sa magkasabay na oras simula July 2023. Kaya naman paniguradong madami ang nag-aabang sa pagbabalik ng TVJ sa pananghalian ng bawat Pilipino dito at sa abroad. Hindi na din daw magtataka ang mga tao kung tuluyang malugi ng husto ang Tape Incorporated at mag-reflect sa show nila ang super tight budget kung saan parang ginawang All Out Sundays o Sunday Pinasaya ang dating magandang show ng Itbulaga sa GMA7. Ayon pa sa balitang nakarating sa amin, Itbulaga pa rin daw ang pangalan na gagamitin nila Tito Vic at Joey sa TV5 network. Sa panayam kay Maine Mendoza, isinapubliko niya na tuloy pa din ang mga segments sa original Itbulaga show na gagawin ng TVJ kasama ng lahat ng Dabber Cats hosts tulad na lamang ng One for All for One na talagang kinaaliwan ng mga legit Dabber Cats at ang Pinoy henyo na kahit kailan hindi nawala sa mga palaro ng bawat Pilipino na siyang nag-originate sa original Itbulaga nila Tito Vic at Joey. Ayon pa sa balita, ay mas marami pa silang balak na gawing bagong segments at portion sa nasabing noontime show na sorpresa para sa mga Dabber Cats. Ayon din sa report na siyang nakarating sa amin, binabalak din nila Tito Vic at Joey na ibalik ang school bukol na isa sa mga naging dahilan ng success ng Itbulaga. Ang hindi makakalimutang pagtanggal ng pustiso ni Alan Kay ay nangyari habang ginagawa nila ang school bukol, na hanggang sa ngayon ay kasama na sa pinaka-nakakatawang pangyayari in the history of television shows. Ang pagkalaglag din ni Jose Manalo sa kanal noong ginagawa nila ang Juan for All for Juan, na siyang kinagiliwan ng mga tao at kahit kailan ay hindi na rin malilimutan ng sambayanang Pilipino. Ito ang mga segment sa Itbulaga na naging dahilan ng kanilang success at ipapagpatuloy pa daw nila ito ayon sa report. Samantala, ang Showtime naman ay wala pang inaanunsyo sa kanilang bagong time slot sa TV5. Kung sila ba ay lilipat sa dating oras ng Lunch Out Loud na mula 10 a.m. to 12 noon o pipiliin nilang mapalabas ang kanilang show sa hapon mula 4 p.m. to 6 p.m. Matatag din naman ang suporta ng madlang people sa kanila kaya kahit saan man silang oras ilagay ay paniguradong papanoorin pa rin sila ng kanilang avid supporters. Kaya naman antabayanan natin ang mga susunod na announcements ng bawat kampo. There you have it mga ka-showbiz peeps. Anong masasabi nyo sa pagbabalik telebisyon ng original Itbulaga kasama ng mga legit Dabber Cats hosts? Just comment below.